kasama na po natin sa linya ngayon ang Commissioner ng Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Good morning po, sir. Good morning po, Ma'am DJ at Sir Ted. Ma'am Ted, good morning po. Good morning po, Commissioner. Naku, pasensya na po sa delay, at ito na po. Pasensya na po. Diretso po tayo dito sa isa sa mga pinakamalaking development po dito sa issue ng luxury cars ng mga Diskaya. Ayon sa pinakahuling balita, 31 mga sasakyan na daw po ang hawak ngayon ng customs. Commissioner, na-impound na po ba ito formally at ilan po doon sa mga 31 na sasakyan ang kulang sa documents at posibleng may paglabag po sa importation? Una po, i-adjust po natin yung numero para malinaw po. 31 po yan ng isang araw. Pero pinapatanggal ko po yung dalawa sa bilangan kasi ano yun parang yung ATV. Mm-hmm. Although UTV 1 million plus, hindi ko na lang pinakonsider na high value or luxury vehicles para di po tayo malito. So pinahiwalay ko po yun pero naka-impound din po yun. So 29 luxury vehicles plus kagabi may nadagdag na po tayo yung Maybach na Mercedes-Benz. So 30 na po. So para lang for consistency, 30 luxury vehicles po yung hawak natin plus dalawa na parang ATV yung tawag doon or UTV yung tawag nila doon. Mm-hmm. So 30 plus. Okay. Ngayon, initial pa lang to kasi gusto ko makapag-ulat po sa inyo of course. Kumbaga sa step 1, 2, and 3, step 1 pa lang tayo. Pero maganda na po yung ating mga impormasyon. Step 1, yung resulta ng ating mga initial findings. Pangalawa naman, of course, yung further investigation kung sino po madodokumento natin na pananagutin. At step 3, of course, dudulog na tayo sa korte at yung pagsingil din po ng tamang bayad kung meron po. So ganito po, bilang kasagutan po doon sa tanong ninyo, kinategorize po namin sa tatlo yung klase po ng mga naging findings po natin. Unang-una, kumbaga ito yung pinakamalala. Ito yung wala ng import entry, wala pang certificate of payment. Yan yung tinatanong ni Manong Ted noong isang araw kung ano yung kulang. Ngayon, malinaw na sa amin, may 8 sasakyan na walang import entry at walang certificate of payment, CP. Ito, i-issue natin kagad ito ng WSD. Kaya lang, meron silang entitled pa ito kasi yung 15 days. Ako, ginagawa ko ng 10 days. Pero 15 days, allowed sila na magpakita ng mga dokumento nila. After that, i-issue namin kagad ito ng warrant of seizure and detention. WSD po yun. Yung pangalawa naman pong grupo, ito naman ay 7 sasakyan. Ibibigay ko rin ito ng WSD plus PICAG, audit, audit process po ng mga naging past transaction. 7 sasakyan naman po ito dahil meron naman tong import entry, kaya lang wala namang CP, walang certificate of payment. Yung pangatlong grupo naman, ito ay kumbaga magaang-gaang pero hindi naman po natin din ito basta hindi imbestigan. Ito naman po kasi ay mga na-import sa pamamagitan po ng mga miyembro po ng kampi dahil naman po yan, may pribileyo po yan at yan mga lihitimo po talaga mga importers yan. 14 po yan na sasakyan. Subalit, isa-subject pa rin po natin sa post-audit po yan. So yun po, 3 grupo po yun at pumasok po yung mga sasakyan sa 4 na port na identify natin. Batangas, 5, Cebu, 3, Port of Manila, 6, MICP, 7, at meron pong 8 na hindi po natin malalaman kung saan dahil ito nga po yung walang import entry na magiging subject po ng WSD po natin. Oo. So unahin po natin sir kasi sabi niyo nga naka-breakdown to into 3 categories. Yung unang 8 kotse po na walang import entry, wala ring certificate of payment. Ano-ano mga sasakyan po ito? Ito po yung ang pinakamaganda rito natin, Bentley Bentayga. Then Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Rolls-Royce, maganda po yan, Rolls-Royce, Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz G500 Brabus, Toyota Land Cruiser 300, Lincoln Navigator 2021. Yan po yun, 8 na walang import entry, walang CP. Oo. Ito pong 8 kotse na ito, under BOC rules, pag walang import entry, walang certificate of payment, considered smuggled po itong 8 sasakyan. Yun po ang presumption. Subalit para lang po may due process of course, entitled do sila maghabol magpakita po ng mga tamang dokumento
upang patunayan na tama naman po yung kanilang binayaran at may mga dokumentong marahil ay wala lang sa amin. Subalit, kumbaga po, mabigat na po yung presumption dito na malaking problema dahil wala na import entry, wala pa akong CP. Oo. Gaano po katindi yung violation na posibleng harapin ng mga diskaya kung may 8 sasakyan po ngayon na pwede natin nang sabihin na posibleng smuggled po? Ganito po ma'am, linawin ko lang para very objective naman po tayo. So ngayon po, again, step 1 pa lang ito, no? Mga nakapangalan ho kasi ito sa kanila, no? So balit nung pumasok ito, may mga consignees po na nagpasok po nito. So, yung mga consignees po na yon, kumbaga, ang presumption po natin, yung mga consignees na po na yon, ang merong violation. Ayoko naman po para sabayan na diskaya po kagad, ano? Unless malaman po natin, based on documents and probably testimonies, na ginamit lang po itong mga consignees na to. No? But on record, sa ngayon, consignees po yung mga pangalan po ng consignees, wala naman po dun yung diskaya mismo, at meron po mga iba-iba po ito. May lista po tayo. So para lang humalinaw, hindi pa po yung discuss po kaya dahil hindi po sila yung direct consignees. On record po, on record. Opo. Yes, Com. And then, opo. Opo. Salamat po, Dinami Com. ko lang po. Go ahead, Com. Go ahead po. Meron lang po isang consignee management kung pwede ko linawin kasi napag-usapan po natin yun. At sabi ko magre-report back ako. Yung Prebel, nasa lista po nung registered owner ngayon. So ito po ay Prebel, hindi po Frabel. Kaya baka may pong kalituhan. Yung Prebel po, tama po yun. Yung po yung mga nag-i-import ng seafood at saka ng mga meat products. Pero ito po Prebel. So pero sa isa sa mga 30 sasakyan, nakapangalan po as registered owner pa rin yung Prebel. But the rest, nakapangalan na po sa pamilya po. Okay, sige. So salamat po, Com, ano? At ito nga po yung nililinaw para ho klaro ang impormasyon at yung pong due process nga ay hindi maipagkait, no? Para ho walang teknikalidad dito. Yun ho bang 8 na walang importation entry at saka hindi po walang certificate of payment na irehistro po sa LTO? Meron po meron po. Kaya mahaba-haba pa po tumanong na investigation. Kasi po, medyo hawig po ito sa Bugatti. Walang import entry pero nakarehistro. Medyo hawig po ito doon. Kaya mahaba-haba pa po ito. Opo. At naunawaan po namin na ito po ay dagdag na trabaho po sa inyo ngayon sa gitna ng inyong mga challenge dyan sa aduana. Com, ganito po, no? Okay, para ho nyo maintindihan kasi hindi naman ipinagbabawal Com, ang mag-import ka ng anumang uri ng sasakyan basta lamang sumunod ka sa tamang proseso. So, in this case, ito pong 8 kasama dito yung Rolls-Royce, yung Bentley, alright. Ito mga talaga pong high-end, no? Wala siyang import entry, wala siyang certificate of payment pero nairehistro sa LTO. Yung rehistro sa LTO, authentic. Ganito po, rehistrado po siya, of course. Pero, of course, titingnan po natin, ba't po nangyari yun? Ayoko pong pagbintangan pong LTO, ibang extra po yan. Sa point of view po kasi ng LTO, kapag may isinamit po doon na CP, halos i-rehistro na po nila yan. Ngayon, yung pong, kung tama ba yung CP na yun, o gawa po sa recto, ika nga, another story po yun. So yun po titingnan din po natin. Makikipagtulungan po kami sa LTO. Pagtutulungan po namin dapat ibang ahensya po. Opo. Pero may ORCR siya kumbaga from LTO. Opo. At may plate number din po Okay, so, sige. Kaya sige. Ito po, para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Okay, so meron Rolls-Royce, meron siyang plate number, may ORCR from LTO. So ngayon po inaalam nila commissioner nga paano nangyari yon. Hindi ho ba ang pag-transmit ng certificate of payment ay electronic? Tama po yan. Medyo komplikado po, Manong Ted. Ang sagot po dapat po elektroniko talaga. Yung Okay. ECP transmittal. At meron pa nga tingnan, kaya nung isang araw inaksyon na po namin, dapat nga
kapag wala at rig, medyo komplikado yung yung discussion. BIR po yan. Dapat meron ka munang at rig bago ka makapagbayad ng CP at bago natin ma-transmit po na sa LTO. Kaya lang may instances pala rito na walang at rig pero pinayagan po magkaroon ng temporary release. Kaya kagad pinagbawal na po natin yung practice na yan. Na kapag walang at rig, hindi lang po dapat sa mga kotse. No? Pag walang at rig, dapat wag po i-process itong pagbabayad po. Opo. Okay. Kasi po, Com, as you very well know, yung pong procedure ng pagtatransmit electronically nga nito pong Certificate of Payment to LTO, hindi mo magagawa yan kung hindi ka gagamit ng password nung taga-customs para ma-transmit ito, di po ba? Tama po yun. Ganun po dapat. Yan po yung Opo. titingnan po natin. Opo. Nangyari po ito. Opo. So, kumbaga po, Com, malalaman natin kung sino ang taga-customs na gumamit ng password niya para ma-transmit yung Certificate of Payment sa LTO para ma-process ang kanyang rehistro. Tama po yun. Unless po, again, walang pagbibintang po, discussion po ito. No? Mga tulo po ito, mga tulo. Unless nga po na pumayag lang, halimbawa, ayokong bintangan ng LTO, halimbawa lang po na nakapag-register po doon kahit na hindi po pumasok sa electronic transmittal po ng ating CP. Kung sakasakali po. Opo. Opo. So, pero dapat po 100% talagang electronically or digitally transmitted po lahat. Yun po dapat. Opo. So, kumbaga po, theoretically, dalawang pwede nangyari. Either meron pong electronic transmittal ng Certificate of Payment na hindi naman totoo, actually hindi nagbayad, or yung taga-LTO lang ang nagkusa magrehistro on their own. Yun po mga posibilidad. Posibilidad po yun. Yun po yung titingnan po natin. Ngayon, para lang din po sa interest po ng pag-uulat, again, kahit po, kumbaga, mabigat sa loob ko, titingnan din po namin yung aming mga personnel, sa aming list ng, kumbaga, persons of interest. Hindi po bababasa na po ito, halo-halo na po ito, examiner, appraiser, division chief, et cetera po. No? So, titingnan din po namin yan. May digital, dapat may digital footprint po ito. No? So, tingnan po natin, wag lang po na shortcut nga po na yung papel lang po yan. But malalaman naman po natin. Opo. At kami po ay, kumbaga, hindi kami nagmamadali kasi kayo po dyan, naniniguro lang naman na tama ang inyong kilos para walang madamay na inosente at malaman talaga ang katotohanan. Ano po? Tama po yan. At pag naging kaso po, dapat po airtight po. Nag-usap po kami ng DOJ na po, nila Secretary Remulla, na talagang sa case preparations pa lang dito at sa mga iba pang susunod na kung may problema pa po ang bansa, sa case preparation, sa case build-up, hanggang filing, talagang dapat magkasama na po ang POC at DOJ po. Opo. Sige. So, kaninyo, may binanggit ho kayo mga ports, na pinasukan nitong mga sasakyan na ito. Doon po sa kabuuang bilang, yung mga maaring sabihin natin na hot cars, saan pong mga ports ito ulit at saan may pinakamarami, Com? Except yung Mercedes-Benz Maybach, hindi ko pa alam kasi kagabi lang po natin ako yan, kahapon lang. So sa 29, pinakamarami ang pinakamarami yung no import entry, 8 po yun. So hindi po natin masagot po yun. So tanggalin po muna natin yun. Ang pinakamarami, MICT, 7, sinundan ng Port of Manila, 6, ang Batangas, 5, ang Cebu, 3. Then yung 8, hindi pa po natin alam dahil wala nga pong import entry. Okay, opo. So Com, nagba-backtracking daw po kayo, dito nga sa mga nagdaang mga taon dito po sa mga ports na ito. Meron ba hong kayong informasyon na may mga nagbura na ng record? Pinapahanap ko pala ho, talaga kung masalimuot po ito. Yan po yung binigay ko instruction. Subalit o yung ulat. At sa ngayon po, ang pressure po namin, aaminin ko of course itong Diskaya case,
And then of course, isusunod po natin yung mga ilan po mga tauhan po ng pamahalaan mismo na nabanggit po dun sa mga hearing. So isa-isahin po natin, Manong Ted. Opo, opo. Sige po. So, sa ngayon, practically po, wala nang hinahantay ang customs na hawak ng mga diskaya na mga iniimbestigahan po na sasakyan? Sa ngayon po, ganito ewan ko kung naintindi ko po ito. Yung 30 na po bali to, 30 po, and then pinapa-double check ko lang po, basis po sa mga impormasyon na nakukuha namin or makukuha pa namin sa LTO, kung meron pa bang kulang dito. Although ako'y masaya na, kahit pa paano, 30 na po ito. No? Kaya nga lang po, nabanggit po kasi dun sa kanilang palabas sa YouTube na 40. So, baka may 10 pa, hindi ko rin po alam. Ano? So, hanapin po natin. So, ngayon, itong mga tatlong kinategorize natin na iba't ibang mga klase ng problema po rito, of course, pinapa-prioritize yung pinakamalala, yung walang CP na, wala pang import entry. Then yung dalawa naman, yung pang 14, may import entry nga, wala naman CP. So, pinapauna ko po yan. Yung sa may campaign, medyo hindi naman po magang, but at least nakakahinga po tayo kahit papano. Kapag po miyembro naman po nila, ay kahit papano, mukhang maayos po yan. No? Pero double check pa rin po. Opo, sige po. So, sa ngayon po, para ho sa, kumbaga sa summary ho, nitong inyong ginagawa nga pong mga pagsusuri na ito, ilang mga sasakyan ngayon na mamahalin ang nakarehistro talaga sa mga diskaya based on LTO records po? Isa lang po hindi. So 29, 28 po yung nakalista sa kanila talaga. Yung isa nasa Prevet pa. At yung Maybach, hindi ko pa po alam kasi kahapon lang po natin nakuha po yan. Okay, sige po. And sino po ang inyong kaugnayan, Com, sa LTO? Para po dito po sa kanilang part naman na hindi ho maitatanggi din. Dapat nila prosegudihin po ang investigasyon. So, gagawa pa ho ako ng bagong linya. Noong nakaraan po kasi kami ni Secretary Vince mismo nag-uusap. So ngayon niya dahil magkaibigan po kami ni Vince, ni Sec Vince. So ngayon magpaparefer na po ako dahil hindi ko pa nakausap yung bago pong secretary po. Okay, kasi po yung Bugatti issue sa LTO, maano ko lang po, ito ho naman nangyari before your time, hanggang ngayon po yung LTO, tinulugan na po yung ipinangako nila doon. Just to remind you, no, dito po sa issue ito ng Bugatti. Ipapollow up ko po. Napag-usapan po namin, ulat ko lang sa DOJ, kaya na Secretary Remulla, pati yung team niya po, no? Sa ngayon po, kasi gustong-gusto ko na po talaga ipa-auction yan kasi nababaha po kami sa POM, baka tamaan pa ng bahayan, magmumura pa yan. No? Kaya lang, caution po sa amin, ang advice po sa amin ng DOJ, hintayin po namin munang maipakita po, hindi naman literal, no? Isasubmit po yan as evidence po sa korte. Kapag nangyari na po yon, that's the time na pwede na po namin pala talaga na po yan para hindi po kami makasuhan po. Opo, nga, no? Para ho lahat ay kumbaga in order at umaayon po sa lahat ng batas. So Com, dito po sa mga diskaya, meron na ho ba kayong more or less po timetable dito to resolve this issue? Bagamat meron nga pong mga panahon, due process po na ibinibigay sa mga diskaya, sa kanilang abogado, meron na ho ba kayong timetable so you can again, focus more din sa inyo pong task, no? Lalo na po siguro ang demand sa inyo ng Presidente to improve your collections. Yung po una, kaya nga ho talagang masakit. Okay lang po yun, pero masakit po ulo ko talaga rito. Kaya lang ho, yung prime action namin, kaya lang maghabol po kami talaga. Anyway, ganito po. Ayan din po katanungan ko. Kung ako lang po, gusto ko 60 days tapos po ito. Kaya lang, dahil nga po hearing yan, sana wag silang wag po silang request lagi ng postponement. Depende po yan dun sa dynamics ng mga postponement, mga ganun. But kung ako lang po, gusto kong tapusin to. Although hindi realistic naman po yung 60 days. Kasi unang-una, yung kanilang pong deadline, 3 batches po ito, bali 4 na. Yung unang batch na 12, September 17 yung magiging ika-15 araw. Isa September 19, isa September 20.
Yung siyam na kotse, September 24. So assuming September 24 po lahat, matapos yung deadline, ipapa-WSD ko na po yun lahat. So may proseso po yan. WSD kasi internal process pa po yan ng BOC. Diyan kaya ko po yun. Kaya ko pong pressuring yan. Subalit pag tumungtong ng korte, halimbawa, ibang usapan na po yun. So ang kaya ko po i-commit na deadline yung amin, pinapa 60 days po, dinidiscourage ko po yung postponement. Hopefully, ganun din po naman yung mga abogado ng Diskaya dahil naniniwala po silang wala silang ginawang mali. Dapat paspasan po namin pare-pareho po ito. Oo. Kasi nga din po, kasi kapag ito ay inaari na ng gobyerno, dagdag po itong kita, kung ibebenta ng gobyerno. Nga lamang, sa kabilang banda, sigurado na dahil ito'y nairehistro at ito po ay, kumbaga, maaari sabihin ng mga Diskaya, binili namin yan in good faith, Wala kaming kasalanan. Pero kapag ganon, pag ganon, bayad ka pa rin muna ng tax. Sila pa rin magbabayad bilang possessor of the property. Ganit po yan. Habang nagtatalo po, sino magbabayad, basta po na-possess na po namin yung sasakyan, may value na po yun. Yun ang interest po ng pamahalaan. Ngayon, kung hahabulin po nila yung mga importers o yung consignees na kung saan nila binili ito, kumbaga, na ho nila, sila na po maghahabulan po doon, labas na po ang gobyerno po doon. So, kumbaga, i-secure ko lang po ng BOC yung interest po natin, na hawak po natin itong mga sasakyan. Ngayon, again, hinati po ito sa tatlong kategorya. Kung ako lang po, tinitingnan ko po, mabigat po yung problema ng unang batch. So, walang import entry, walang CP. Yun po mabigat. Yung pangalawa, mabigat pa rin yan kahit paano dahil kahit may CP, wala namang import entry. Kaya lang, malaking katanungan po rin ito dahil ba't nakapag-CP nga? Yung ba't na-register? Opo. So, mahaba po yan. Opo. Mahaba po yan. Sige po. So, kahit na po mag-invoke sila ng buyer in good faith, hindi pa rin sa kanila maibibigay yung auto hanggat hindi po tax o duties paid, di po ba? Hindi lang po. Tama po. Pero bukod po doon, kailangan po mapatunayan po wala pong kumbaga fraudulent act sa mga dokumento o mga ganun po. Hindi lang po ito usapin talaga ng iahabol po yung tamang bayad. Hindi po. Kung may nangyari po rin itong pagbabago o maling mga dokumento, may criminal aspect po ngayon. But again, just to be clear po, on record, ang mga consignees po kasi hindi po sila. To be fair lang po. Unless malaman po natin later on na again, ginamit lang po nila itong mga consignees na ito. But at this point, doon lang po muna kami sa dokumento po. Okay. Sige, sa customs ngayon, 10 ang persons of interest ka ninyo. 10. More than 10 po. More than 10. More than 10. Okay. Oo. Commissioner, bukod po sa Freebell, sino-sino ba pong consignees yung tinitignan niyo po sa ngayon? Marami po ito. Doon sa unang batch po muna, yung kumbaga yung pinaka-worst case po ito. Ang pangalan po, AME, Auto Trade and Marketing. Pangalawa, Quick Space Automobile Inc. Pangatlo, Sprint Car Auto Trade. And then JRQ Car Trading, dalawa yung kanila. And then AME ulit. And then Quick Space ulit. Yung namang pangalawang batch, yung walang import entry pero mayroong CP, Coventry Motors, AutoNation. Sorry, napaghalo po. Sorry po. Yung pangalawa po natin, sorry po. Unahin ko po yung pinakamalala, na mix up ko po yung akalista. Sige lang po ko. Yung pong pinakamalala na 8, kasi walang import entry, hindi po natin masasabi po yun. Yung pangalawa sinabi ko kanina, ito po yung i-WSD natin at sabay din pong post-entry, yung sinabi ko po pangalawa kanina. Yung pangatlo po, ito yung for a post-audit operations lang po namin. Ito po yung mga miyembro po nung Kampi at yung ADIL po. So, naman po yun? Kumbaga, potentially maaayos na kumpanya po. Mga mga authorized dealers po talaga ito na mga mamahaling sasakyan. Kapikat po ito. Oo. Ngayon po... At ito po, mayroong import entry para lang po fair sa kanila, Tung sa 14 na sasakyan ng mga miyembro nga po ng organization nila. Ito po ay mayroong import entry at mayroong CP naman po ito. Okay. Kaya mukhang
mukhang maganda-ganda po ito. Opo, opo. Oo. Para So klaro. hindi pa naman tapos yung investigasyon. So maglalabas po kayo ng list talaga. Oo, no, kung sino po ba dito yun talagang nagpasok or baka nagamit lang din yung pangalan nila dito sa pagpapasok ng mga sasakyan. Ngayon po, Kom, na merong 8 sasakyan na under investigation nyo po na lumalabas na walang malinaw na records sa BOC. Titignan na rin po ba ng BOC halimbawa yung kaso po ng mga pangalan ng ilang contractors na nababanggit or ng DPWH officials na posibleng baka may mga luxury cars din po? Tama po yan. Yun po ang pinag-utos po ng ating Pangulong Bongbong na lahat po na nababanggit doon. At the minimum, kailangan po hanapin po namin yung kanilang posible mga ganyan po, mga luxury vehicles. So gagawin po natin ho yun. Subalit, again, iniisa-isa ko lang po dahil talaga pong napakarami po eh. Pero meron na po kaming gumagalaw na po yung ating mga tauhan. So right now, under investigation na rin po yung top 15 contractors, titignan kung meron pong mga luxury cars sa karehistro sa LTO under their name. Ganun po ginagawa niyo sa ngayon? Request na po namin po. Request na po namin po. Then yun po yung starting point po na. Kom, yung mga taga-customs mismo. Meron ba din? Kom? Ang sagot po, Manong Ted, ay kasi po may utos po ng lifestyle check. No? Mm-mm. So yung lifestyle check, hindi lang po lifestyle checkin yung mga nababanggit po sa investigasyon. Mm-mm. Pati po yung mga miyembro dapat isasali. Pero isa-isayin po natin, Manong Ted, ayoko po mambola na Opo. kaya ko po. Opo. Mabigat po. Nako, mabigat. Naintindihan po namin, Kom, itong dagdag ng sakit ng ulong ito. Ano, Cha? Last na lang po sa akin, Kom. Kom, kailan niyo po planong ilabas yung pangalan po kung sakali man, isa publiko, ito pong mga posibleng may kinalaman po ng mga BOC officials sa pagpapasok po ng mga sasakyang ito? Tinatapos ko lang yung due process kasi at this point, kumbaga po, persons of interest level ho tayo rito na tapos na po kami sa step 1. And then kapag nakita naman po natin na papasok na po dun sa, kumbaga, kasuhan na, public knowledge na ho yan. Para lang po fair, kasi baka naman later on, hindi naman pala po talaga sila may ginampanan po na mabigat or kasali. Para po hindi po alam niyo na po yan, may mga pamilya din po yung mga yan. Opo. Yes, sir. Sige po. So, Kom, ito nga po, no, na-formalize na po yung inyo pong order sa lahat ng kawani ng customs. So, usapin po ng conflict of interest, na magdeklara doon sa kanilang kamag-anak o relasyon sa mga may brokerage po. So far ho naman, sir, kumusta po ang compliance po dito? Palagay ko, Manong Ted, halos hindi pa ho siguro to ganun siniseryoso po ng ating mga kasama. Kaya po nitong nakaraang araw, ito na po yung piniliwanag ko dati na yung Form A at Form B para magkaroon po ako ng at least administrative base. No? So nilabas na po namin na lahat, 100% po ng aming mga kawani, dapat either pirmahan nila po yung isang form na nagsasabi po sila may naging papel o interest sa kanilang mga kamag-anak, kailangan po namin ng disclosure. Kapag po yan ay sinabi nilang wala, yung pala meron na po akong kapangyarihan at least administratively na may magawa po kagad. Opo. Para, again, yung maganda rin nga kasi due process pa din. Eventually po ang lalabas. Ano po? Kailangan po ganun, Manong Ted, para pag dumating din po sa dulo na kasuhan po ito, hindi po madi-dismiss tapos hindi po parang palabas lang po yung ating ginagawa. Opo. Kumusta po ang inyong team, Kom? Yung pong inyong, kumbaga, di ba, dumating ho kayo dyan, kulang na po, no, ang inyong ang mga deputy commissioners. Kumusta po? Kompleto na ho ba? Nabuo naman itong September, first week of September. Of course, nag-a-adjust pa ho yung dalawa, head ng RCMG at ng MISTG. But the rest, medyo maganda na po yung takbo. Ang ginawa ko na po ngayon, para po hindi kami nawawala sa trabaho, pinaghati-hati ko po yung mga mismong mayroong pananagutan sa bawat area of operation. Pagdating po dito sa Diskaya at sa mga nagiging investigasyon po sa flood control project, heavily IG and EG po yan. Pagdating naman po sa koleksyon, dapat po talaga nagpapaka-dalubhasa po dyan, nakafocus po yung aming yung assessment at yung aming RCMG. At sa modernisasyon naman po, na yan po ang backbone po talaga ng lahat ng magiging pagbabago po sa BOC.
yung bagong Deputy Commissioner po ng IT namin, ng MISTIG, si DEPCOM Reggie Escobedo, to be assisted ng administrative yung IAG DEPCOM. Para po, kahit anong mangyari, may tumututok po. Kasi nangyari po nitong sa Diskaya na pressure po lahat, buong bansa po nakatutok. Kasalanan ko naman, nakatutok po kami lahat dito. So, siyempre, baka mapabayaan naman po yung collection. So, hinati-hati ko na po na mas malinaw po yung aming trabaho po. Opo, sige po. So, Com, salamat po na marami sa inyo pong panahon na binibigay po sa aming programa. Napakainam po nito mismo na mismong pinuno po ng ahensya ang nagpapaliwanag na nangangahulugan po na una, wala rin kayong tinatago at bukas po sa katanungan para din po sa paliwanagan. So, Com, sa uulitin po, hingi kami ng update please. Opo. Salamat din po sa pagkakataon para maintindihan po ng ating mga kababayan yung nangyayari. At pinipilit ko naman po talaga na ang DOCA mapagkatiwalaan po. Hindi po ngayon yan, matagal pa yan, na mapagkatiwalaan po ng ating mga kababayan. Opo. Salamat po na marami, Com, at sa uulitin, mabuhay po. Thank you. Salamat na marami. Si Customs Chief Ariel Nepomuceno. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!